Maiba muna tayo mga ka-courtside. Alam natin na basically ang susunod na schedule ng Gilas Pilipinas ay next week for SEA Games, bagamat ibang lineup ang ilalaban natin doon. At sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Team A ng Gilas Pilipinas at sa mas mabigat na kanilang kahaharapin. Dahil ang susunod na window ng FIBA Asia World Cup qualifiers ay darating na sa February at March next year. At ang kalaban natin ay parehong powerhouse team sa Asia. Walang iba kung hindi New Zealand at Australia. Malalakas na teams yan, kaya kailangan solid ang magiging puwersa ng Gilas. Pero good news mga ka-courtside, dahil pagdating ng mga buwan na yan, malaki ang chance na makita natin ang tinatawag na quadruple tower ng Gilas Pilipinas. 4 na big men na tiyak na magbibigay ng length, depensa at control sa loob. Isa-isahin natin sila dito sa video. Unahin natin si QMB o si Quintin Milora Brown. Siya ang isa sa pinaka-interesting na bagong asset ng Gilas. Ang lakas ng presence niya sa loob at kahit malaki ang frame niya, mabilis gumalaw. Maganda ang timing niya sa blocks, solid ang rebound at may tiwala din siya sa mid-range. Isa pa sa pinaka-valuable kay QMB ay yung energy niya sa depensa. Kapag may ganitong klase ng big man, iba agad ang pressure na kayang ibigay natin sa kalaban. Sa laki at mobility niya, kaya niyang bantayan ang mga forwards na mahilig pumutol sa loob at kaya niya ring makipagbanggaan sa mas malalaking centers. Ngayon naman, punta tayo kay AJ Edu. Isa siya sa pinaka-importanteng piraso ng Gilas lalo na pagdating sa international games. Alam natin na hindi lang siya basta malaki. Ang pinaka-special sa kanya ay yung IQ niya sa depensa. Ang galing niya magbasa ng play kaya epektibo siya sa rotations at help defense. Malaking bagay din ang improvement niya sa offense lalo na sa finishing sa ilalim. At ang pinaka-exciting sa lahat, kapag pinagsama mo ang energy ni QMB at defensive timing ni AJ Edu, sobrang hirap lusutan ng kalaban ang shaded lane natin. Kaya malaking tulong talaga kung kompleto ang minutes niya pagdating sa window games. Siyempre, hindi rin mawawala ang pinaka-veteran sa grupo, si Junmar Fajardo. Si Junmar ang puso ng Gilas pagdating sa inside scoring. Kahit gaano kalakas ang makalaban natin, ramdam pa rin ang presence niya sa low post. Sanay siya sa physicality, sanay siya sa traps, at marunong siya mag-adjust sa depensa. At hindi lang scoring ang naibibigay niya. Dahil sa laki at experience niya, nagiging mas organized ang setup ng team. Kapag nasa loob si Junmar, mas nagiging free gumalaw ang guards at wings dahil kailamang bantayan ng kalaban ang spacing sa paligid niya. At kahit hindi na siya kasing bilis ng dati, solid pa rin ang leadership at composure niya. At syempre mga ka-courtside, hindi kumpleto ang quadruple tower kung walang Kai Sotto. Sa taas niya, sa wingspan niya, at sa improvement niya taon-taon, siya ang isa sa pinaka-nakaka-excite panoorin sa international stage. Malaking bagay ang presence niya bilang rim protector at lob target. Kapag nasa floor si Kai, iba ang confidence ng guards pumasa sa taas dahil alam nilang kaya niya abutin. Ngayon na mas nagiging mature siya, mas maayos na ang galaw niya sa offensive sets at mas nagiging stable ang footwork niya. At pagdating sa depensa, ibang level ang kaya niyang ibigay pag nag-timing siya ng blocks. Ngayon, isipin niyo mga ka-courtside, 4 na big men na may kanya-kanyang strength. Si QMB para sa energy at versatility. Si AJ Edu para sa solid na depensa at instincts. Si Junmar para sa experience at inside scoring. At si Kai Sotto para sa length at rim protection. Kapag nagsama-sama sila sa isang roster para sa February at March window, ibang klase ang magiging presence ng Gilas Pilipinas sa loob. Kaya nating makipagsabayan sa laki ng New Zealand at Australia at hindi basta-basta mauubusan ang frontcourt natin. At dito ko na tatapusin ang video mga ka-courtside. Kayo naman, ano sa tingin nyo? Sa 4 na ito, sapat na ba ang quadruple tower para sa susunod na window? O meron pa ba kayong ibang player na gusto nyong makita na pumasok sa final lineup ng Gilas Pilipinas? Comment nyo lang mga ka-courtside at pag-uusapan natin yan.